Hi guys! So ayan, marami nagtatanong sa akin kung paano ba daw mag-apply ng Korean visa as a tourist. Ano yung mga requirements, pwede ba itong i-DIY, magkano yung show money na kailangan, or kung meron ba talaga. So to answer all your questions, ito panoorin nyo yung step-by-step guide na ginawa ko nung mag-apply ako ng Korean visa at kung paano ako nag-grant ng multiple entry. Yes, you heard that right. So, I was grant a multiple entry visa sa South Korea and medyo nawindang ako dito mga guys. So, this is my very first time to apply ng visa tapos multiple pa kaagad. So, yan. Naloka talaga ako mga beshi. And to avoid na maloka katulad ko, so ayan, panoorin niyo tong step-by-step guide on how to process your Korean visa, plus a tip on how to get a multiple one. Ayan. So, first thing you need to know is that KVAC or the Korean Visa Application Center na po ang nagpa-process lahat ng visa application. So, hindi na si Korean Embassy except for special cases. So, meaning, hindi mo na kailangan magpa-book online ng appointment. Walk-in na lang lahat ng eksena ngayon mga beshi and super bilis na lang ng process. So, KVAC is located sa Brittany Hotel sa BGC. So, tapat lang siya ng SM Aura, kaya hindi ka maliligaw kasi madali lang siyang puntahan. And now, let's discuss naman yung mga requirements. Of course, your valid passport. Valid meaning yung expiration date niya is 6 months prior sa intended travel date mo. And need mo i-photocopy yung bio page ng passport mo. So, ito siya guys. Ito siya, yung second page ng passport nyo na may photo mo at saka yung may details mo dito sa passport. Also, if applicable, isama nyo na rin yung previous passport nyo. Ito, yung old passport. Take note, you only need to submit this if you have traveled abroad within the last 5 years using this old passport. So, yan. So, in my case, nakapag-traveled ako last 2019 sa Singapore and 2020 sa Taiwan. So, sinama ko din siya sa requirements. So, ayan, next requirement naman is you have to submit one piece of your passport size colored picture. Marami naman nag-o-offer ng Photoshop kung saan pwede kang magpa-picture ng passport size. So, ako sa may SM ako nagpa-take ng photo. So, aside from the passport size colored picture, you should also submit an original copy and photocopy of all of your OECD visas for the past 5 years. So, if applicable lang ito sa inyo. And sample ng mga OECD visas is like Japan. And also, you can check online sa lahat ng iba pang countries na nagfo-falls under the OECD visa for your reference. And if applicable din po sa inyo, you also need to submit a photocopy of your PRC or IBP card. So, ayan, next requirement. So, if employed ka po, you have to present your original certificate of employment. But if you're a business owner, you have to present a photocopy of your business registration from SEC or DTI and the photocopy of your business permit or your mayor's permit. And for the proof of your financial capacity naman, kailangan mong i-present your original personal bank certificate, which must include your current balance, account opening date, and 6 months average daily balance or yung sinasabi nila na ADB. Makukuha nyo po ito over the counter sa mga bank nyo. Sabihin nyo lang sa teller na gagamitin nyo yung documents o yung bank certificates for applying Korean visa para mai-address nila yung certificate sa Korean Embassy. Tapos, next is the bank statement. Original or certified true copy ng bank statement passbook mo for the last 3 months. And may bayad po pala yung mga bank certificate and bank statements. Depende na lang sa bangko nyo. So, usually nag-range ito ng 100 to 150 pesos. So, next is required din po pala yung photocopy ng ITR nyo or yung income tax return. So, kailangan updated po yung pagbabayad nyo ng tax. So, ayan, kasi isa siya sa mga pinaka-importanting documents or requirements kapag nag-a-apply ng Korean visa. Then, of course, huwag kakalimutan guys, yung pinaka-importanting document, yung accomplished visa application form. And these are some reminders that you have to take note. Hindi po pwede ang handwritten sa application form. So, dapat lahat ng information na ilalagay nyo doon is typewritten. Tapos,
bago nyo i-print yung form, is ensure nyo lang na tama yung lahat ng information at dapat sa A4 size paper nyo lang siya i-print. Yes po, uulitin ko, dapat sa A4 size paper lang siya i-print kasi yun lang ang tinatanggap ng KVAC. Kapag hindi yun nakaprint sa A4 size na bond paper, wala na, hindi nila ito tatanggapin. And if anything pala na not applicable sa inyo dun sa mga info na hinihingi, ilagay nyo lang na NA. So, huwag nyo pong i-leave na blank yung mga questionnaires na naandun. And take note as well pala mga guys, simplified na din pala yung visa application for selected individuals tulad ng mga elected politicians, government officials, professional PRC license, at yung mga credit card holders ng BDO Gold or BDO Elite. O, diba? Sana all. For these individuals kasi, hindi na po required ang bank certificate at bank statements. And ang kailangan lang nila is i-present yung COE nila, ID, and for credit card holders naman is kailangan lang nilang i-present yung copy ng kanilang monthly billing statements. O, diba? Ang dali na lang sa kanilang mga beshi ko. Sana all talaga. And starting July 1 pala, 2024, additional requirement was added pala. Ito yung privacy consent form. Strictly required po ito, whether DIY ka man or process via an agency. You can check this privacy consent form sa website ng KVAC. So, tapos, i-click mo lang yung Notice of Privacy Consent. Ayan, i-click mo lang yan. Tapos, basahin mo lang yung lahat ng laman ng privacy consent. Tapos, after mo mabasa is, i-download mo lang yung form, i-print mo. And then, i-ensure mo lang na pagka-print mo is kompleto lahat ng details. Kasi pag minsan, pag nagpiprint kayo, especially kapag sa short bond paper nyo lang siya ilalagay, hindi nakukuha lahat yung nakasulat doon sa form. So, after that, isa-sign nyo lang doon sa baba na nagko-comply kayo doon sa privacy consent form. So, after that, yung mapirmahan, so, isama nyo lang sila or i-add nyo lang sila doon sa iba nyo pang mga requirements. So, yan. And now, kapag ready na po lahat ng mga documents natin, you can now go to KVAC to submit all your documents. And if wala naman kayong time para sumadya sa mismong KVAC sa BGC, or if yung provinces nyo, or kung nakatira kayo sa mga provinces na malayo sa Manila, don't you worry. Kasi you can also submit your application and all your documents through a designated travel agency. May mga accredited agencies naman po ang Korean Visa na pwede nyong pagkuhanan ng services. You just have to check online kung ano-ano yung mga travel agencies na accredited ng Korean Embassy. And also, i-check nyo lang mabuti mga guys kasi iwas scam na din. Kasi alam nyo naman, marami na yung mga agencies ngayon, na travel agencies ngayon na mga scammers. Kaya ingat-ingat na lang po. So, if you prefer to paprocess siya sa mga travel agency, need mo lang magbayad ng additional for the fee. And speaking of the fee, so pag-usapan naman natin ngayon yung payment. So, generally guys, yung Korean visa talaga is free as long as mag-i-stay ka doon for 59 days or less. So, as I mentioned earlier, yung babayaran mo lang talaga is yung service fee ng KVAC or ng travel agency. So, pag direkta sa KVAC, yung babayaran mo doon is 900 pesos. And take note pala guys ha, yung KVAC is only accepting cash. So, hindi siya tumatanggap ng GCash, ng credit card, ng debit card, or kung ano-ano pa. So, cash lang talaga. And then for travel agencies naman, so yung service fee ng mga travel agencies is depende sa kanila. So, normally, sa mga na-check mo online or sa mga other platforms, yung mga travel agencies is normally nag-charge sila ng 2,000 pesos minimum for their processing fee. So, ayan. Depende lang talaga sa travel agency na pipiliin nyo. So, ayan. If intimidated pa rin kayo guys na ipaprocess yung application nyo tsaka yung mga documents nyo via sa mga travel agency, so huwag kayong mag-alala. Kasi last May 1, nag-announce yung Korean Visa Application Center ng bagong process on how to apply your Korean visa. And this time, pwede nyo na din silang isubmit via mail. So, ayan guys. So, nung time ko pala, nag-apply ako ng visa last March 2024. So, hindi pa available yung options na to nun. Pero this time, so pwedeng-pwede na siya.
Pero take note lang pala guys ha, this new process is only applicable for those who will apply a tourist visa o yung tinatawag nila na C39, and it's only available for Filipino applicants only. So yun, para sa mga Filipino applicants lang siya mga beshi ko. And medyo mahaba lang din pala yung processing time compared dun sa 10 days if ever na walk-in ka. So dito, 13 days yung binigay nila na processing time kasi ang tawag dito, mag-a-add siya ng 3 days for the documents na i-pick up ng W Express o yung formerly DHL Philippines. So yun, kasi kailangan ng travel time guys para pagkakuha ng documents nyo, tapos hanggang sa paghatid nila sa KBAC Center sa BGC. So, binigyan sila ng allowance ng 3 days. Tapos, medyo pricey lang din pala if ever through mail kayo magpapaprocess. So, aside from the KBAC service fee na 900 pesos, maniningil yung W Express ng 1,000 pesos na service fee. So, a total of 1,900 pesos na siya guys if ever ganito yung gagawin nyo. So, ayan, kapag nakapag-submit na pala kayo at tumakbo na yung 10 days processing nyo guys, you can check your status ng application nyo through online. So, just visit this link. So, ayan, ito yung website ng Korean Visa Application and select check application status. So, ito, ayan. So, makikita nyo dito yung current status ng application mo. Then, you will also receive a status update from KVAC via text message. So, once your visa is ready for pickup ng mga beshi ko, pwede kayong pumunta sa KBAC. Just bring a valid government ID and copy nung inyong application receipt. Now, if someone else will pick up on your behalf, yung representative nyo just need to present yung application, yung copy ng application receipt nyo, a photocopy of your ID, at saka yung original copy ng ID ng representative na mag-pick up. Tapos, kailangan din nyo ng notarized copy ng special power of attorney. So, di ba, beshi ko, napaka-hassle if ibang tao ang kukuha ng passport nyo. So, kaya ako, yung ginawa ko is, nag-avail lang ako ng third-party courier services. So, may available naman na, may isang booth naman doon sa KBAC na nag-o-offer ng courier services. Nakalimutan ko na lang kung anong third-party agency siya. So, magbabayad ka lang ng shipping fee. So, in my case, sa Pampanga, 400 pesos yung binayad ko for the shipping fee. So, depende na lang ito guys kung saan ang location o address nyo ipapaship yung passport nyo. So, ayun guys, in case ma-deny pala kayo for a Korean visa, na wag naman sana, don't you worry kasi you can still reapply after 3 months. So, ganun lang kabilis mga beshi ko. So, after 3 months, pwede pa rin kayong mag-reapply ng Korean visa. Kaya, laban lang ng laban. So, if you have more questions pala, just let me know in the comment section below. So, ayan, comment lang kayo sa mga questions nyo. And manifesting na sana this year, ayan, matupad na yung Korean dream trip nyo. So, ayan, let's go guys. Aja-aja fighting!